Narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Usap-usapan ngayon sa social media ang naging reaksyon umano ni Pangulong Bongbong Marcos matapos muling magpakita sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa pagdagsa ng mga taga-suporta ni Duterte sa kanyang pagbalik, maraming netizens ang nakapansin sa tila pananahimik ng Malacanang hinggil sa issue. Dahil dito, samot-saring haka-haka at opinyon na mabilis na kumalat online. Ayon sa ilang political observers, posibleng naging sentro ng atensyon ng pagbabalik ni Duterte dahil sa malakas pa rin nitong impluwensya sa publiko. Marami rin ang nagtatanong kung may epekto ba ito sa kasalukuyang political landscape ng bansa. Samantala, may ilang supporters naman ni Pangulong Marcos ang nagsasabing walang dapat ikabahala dahil nananatiling nakatuon ang administrasyon sa mga programa para sa mamamayan. Sa social media, trending ang iba't ibang hashtags na may kaugnayan kina Marcos at Duterte. May mga netizens na nagsasabing tila may tensyon umano sa pagitan ng dalawang kampo, habang ang iba naman ay naniniwalang normal lamang ito sa mundo ng politika. Wala pang opisyal na pahayag mula sa Malacanang ukol sa mga lumalabas na spekulasyon, kaya lalo pang nadaragdagan ang intriga online. Sa kabila ng lahat, patuloy na inaabangan ng publiko kung ano nga ba ang susunod na mangyayari matapos ang pagbabalik ni dating Pangulong Duterte sa eksena. Magkakaroon nga ba ito ng malaking epekto sa politika ng bansa o isa lamang itong usaping pinalalaki sa social media? Abangan ang iba pang mga detalye sa mga susunod na ulat. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Gusto nyo isuspend now na parang ganun kasi nangyari dyan eh. So kita nyo na guys, sino ang tinatakot po ni Tambaluslos mga kaibigan. So ang NTC po mga kaibigan, malamang sa malamang natakot po sila guys kasi mamimiligro po ang kanilang budget. Ganyan lang yan eh. Di ba? Kasi kung hindi naman po sinabi na sa kamera yan, hindi po sinabi ng kamera na ang NTC ang bahala sa SMNI. Ang MTRCB ang bahala sa SMNI. Sila na pong bahala niyan. Kunwari lang yan. Kasi sabihin niya, wala na po kami dyan ha. Bahala na po ang NTC dyan. Bahala na po ang MTRCB dyan. Siyempre, ang susundin ng MTRCB tsaka NTC, yung mga congressman. O kaya si itong Sinogdong. Pati itong si Tambaluslos. Kasi pag hindi pa sila sumunod mga kaibigan, wala po silang budget. Ito po, si Attorney Harry Roque. Tuloy po natin ang kanyang video mga kaibigan. Ano ba? Kami ba ay nagtatawag ng himaksikan? Hindi nga po eh. Kami ang kalaban ng terorisang CPP-NPA. Hello? Hindi nga po kami kritiko ng gobyerno. Kami po ang nagbigay ng pamamaraan para mapakita ni Presidente BBM ang kanyang kakayahan dun sa debate na hinangaan po ng buong Pilipinas. Dahil ang debate po ay patas at malaliman ang pinag-uusapan. Hindi lang pang showbiz. So ano po ang banta, asaan ng clear and present danger na pagpapatuloy ng pagbo-broadcast ng SMNI? Wala po. Diba? Wala po. Wala po. Oh, Kaiba nga. diba? Wala po. Clear and present danger, wala po. Kasi kailangan mayroong ganun guys eh. Para ma-shutdown ka or ma-suspend ka. Pero wala nga eh. Wala nga nakita eh. Ibig sabihin, meron po talagang pagkakamali or malaking pagkakamali po mga kaibigan sa suspension po ng NTC at saka itong MTRCB ng pag-suspend nila sa SMNI. Malaki po ang pagkakamali mga kaibigan. Ayon po yan kay Attorney Harry Roque, wala pong clear and present na sasabihin natin na pwede po ma-suspend ang SMNI. Wala ngang hearing eh. Wala ngang, kahit nga invitation, wala eh. Bigla na lang. Kahit nga abiso, di ba? Or syempre, parang notice yan eh. Magbibigay ka ng notice. I-suspend kayo ha. I-suspend kayo ha. Wala po mga kaibigan. Sinabay pa nila sa notice, tapos may suspension na kaagad. Wala na po silang magawa. Ito po si Attorney Harry Roque mga kaibigan. Po ito naging order ng NTC. Abay, binigyan kami po dito sa SMNI ng show cause, pero at the same time, sinuspindi na ng 30 araw, no? So para kami mapapakinggan kung suspendido rin naman kami, no?
Alam niyo po, ang trabaho natin dito sa SMNI ay talagang napaka-importante po sa demokrasya. Tayo po ay nagtataguyod ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. At sabi po ng Korte Suprema, lahat po ng sumusupil sa ganyang kalayaan ay presumed unconstitutional. Nasa burden po ng NTC ipakita kung ano yung mga basihan para masuspindi kami. Ano ba? Kami ba ay nagtatawag ng himaksikan? Hindi nga po eh. Kami ang kalaban ng terorisang CPP-NPA. Hello? Hindi nga po kami kritiko ng gobyerno. Kami po ang nagbigay ng pamamaraan para mapakita ni Presidente BBM ang kanyang kakayahan doon sa debate na hinangaan po ng buong Pilipinas. Dahil ang debate po ay patas at malaliman ang pinag-uusapan, hindi lang pang showbiz. So ano po ang banta? Asaan ang clear and present danger na pagpapatuloy ng pagbo-broadcast ng SMNI? Wala po. At itiniming pa nila sa Pasko na alam nila na halos walang makakagalaw, no? Dahil saradong lahat, no? Pero sa tingin ko nga po, dahil dito sa internet, hindi pa rin sila magwawagi. No? Mabuti na lang po, mababa naman talaga ang viewership pag Pasko. At mabuti na lang po, nandyan nga ang internet. At kinakailangan na kung dati-rati meron tayong mosquito press, ngayon naman meron tayong bulong-bulungan press. Kailangan sabihin nyo sa inyong mga kapitbahay, sa inyong mga kaibigan, tuloy pa rin ang pagpapasiwalat ng katotohanan ng SMNI sa pamamagitan ng internet, YouTube, Facebook, Rumblr at Twitter. Yes, tuloy-tuloy pa rin ang SMNI mga kaibigan. Palakpakan po natin si Attorney Harry Roque. Ayan o, ang ganda ng kanyang mensahe. Palakpakan nyo naman guys. Sabihin nyo daw sa mga kaibigan nyo, sa mga kapitbahay nyo, sa mga marites. Tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Hindi nyo po kayang patahimikin, ipahinto ang SMNI. Kaya palakpakan po natin mga kaibigan. Attorney Harry Roque po, napakaganda. Napakaganda ng kanyang pahayag, no? So, tuloy po natin guys ang kanyang statement ni Attorney Harry Roque. Biglaan, attorney, at alam natin na nasa gitna tayo ng mga investigasyon dito sa Kamara. Ito ba ay pagtugon na rin doon sa mga proposed resolutions of House Bill o mga reklamo nito mga mambabatas dahil nakumbinsi itong NTC na tayo ay suspindihin? Siguro sabihin na lang natin natakot ang NTC na baka mamaya ay may mangyari sa kanilang budget sa susunod na taon kapag hindi sila gumalaw. Alam mo, sa totoo lang, yung resolution na yan, hindi yan produkto ng Kongreso. Yan ay sense lamang ng Kamara. So walang legal effect yan. Pero parang talagang tinanggap ng NTC na batas yan kasi nga paano mo naman susuwayin ang Speaker of the House? Paano mo susuwayin yung kanyang kaalyado na 300 plus sa Kamara de Representante? Paano ka haharap sa Kongreso sa susunod na paghingi ng budget kung hindi mo nga sinunod ang sabi nila na kinakailangan suspindihin o di naman kaya ay tuluyan ng i-revoke ang kanilang prangkisa. Pero alam niyo po, pinagsamantalahan lang ang panahon. Alam nila talaga na Pasko, mahirap gumalaw, lahat ng tao preoccupied sa pagdiriwang. So, intindihin na lang natin na talaga alam nila na kung talaga mapapatupad nila itong suspension na ito, dapat now na or never. Kasi kapag normal times po yan, talaga naman pong nandyan ang mga hukuman. Pero naniniwala po ako na bagamat Pasko, bukas pa rin ang mga hukuman. At bagamat marami sa aming mga abogado ang talaga naman pong ma-disable dahil Pasko, gaya ko na ako po ay mag-ibang bansa, meron naman po mga maiiwan na mga abogado na talagang siyang magpapatuloy ng laban. No? So, dyan lang po kayo, konting pasensya lang, para nangyari lang yan sa pagkakakulong ni Lorraine at saka ni Eric, medyo naantalang pagkahain sa korte, parang pag nahain naman sa korte, kinikilala naman po ng lahat. No? So tingin ko po as soon as ma-file din yung ating kaso, malinaw na malinaw po yan na merong presumption sa saligang batas na unconstitutional ang ginawa ng NTC, ay babalik po tayo sa ere. Meanwhile po nandiyan naman po ang internet. Sa totoo lang po naman, karamihan naman natin mga kababayan, lalong-lalo ng mga OFW, di naman nanonood ng TV. Sila po talaga ang number one viewers natin at sila po ay nakatutok sa YouTube at Facebook. Kaya magandang araw po sa aming mga kababayan, kahit nasan man kayo sa inyong daigdig. Ang mabuting balita po, gaya ng hindi mapipigil ang Pasko, hindi rin po mapipigil ang pagsiwalat ng katotohanan sa pamamagitan ng SMNI. Narito pa rin po tayo at sabay-sabay tayong manindigan para sa kalayaan sa pamamagitan ng pagtutok sa SMNI sa internet. Yes, internet. Internet mga kaibigan, palakpakan po natin. Tuloy-tuloy pa rin ang SMNI.
Kahit internet po yan, guys, karamihan naman sa atin, di ba, sabi nga ni Atty. Panelo, karamihan po talaga ng tao ngayon sa internet na nakatutok, no, sa social media. So, tuloy-tuloy pa rin. Ano ngayon? Nog-nog. Paano yan nog-nog? Tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Akala nyo tatahimik ang SMNI? Nagkakamali kayo. May internet, may social media. Di ba? So, nog-nog. Pasensya ka na nog-nog, ha? Pasensya ka na tambaluslos, ha? Tuloy-tuloy lang po tayo. Wala po makakapagpigil. Di ba? I-suspend nyo man, pero yung ano lang naman yon. Yung sa television lang naman yon. Pero may internet po, guys, kaya tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Palakpakan po natin once again, mga kaibigan. Ang ganda ng balita. Kung Marcoleta, ang tanong, sumasang-ayon ka ba sa pag-suspension or sa pag-suspend ng SMNI by MTRCB at NTC? Yan ang pinakamagandang tanong. Kasi wala pa talagang naglakas loob ng mga nasa kamera, guys, na tumindig, no, at ipaglaban ang SMNI. Wala po. Broken-hearted si Nog-Nog. Attorney, ito bang mga pangyayaring ito sa SMNI, makakapaghimok ba ito sa taong bayan at sa mga stakeholders na magkaroon ng malayang diskusyon, malalimang diskusyon, makapagpahayag pa sila ng malaya sa kanilang mga saloobin or magdudulot ng chilling effect? Well, yan nga po sabi ng Korte Suprema sa kaso ng Chavez versus Gonzales, na ang pinagbabawalan sa saligang batas hindi lang yung aktual na panunupil, kung hindi kahit anong gagawin ng gobyerno na magiging dahilan para magkaroon ng chilling effect doon sa pag-exercise ng karapatan na yan. No? So obviously, ang intention po nila ay magkaroon ng chilling effect. Mensahe po ito sa lahat ng media installation. Wag na wag yung pupulaan ang speaker, ha? Parang meron na po tayong les majes ngayon. Alam niyo yung les majes, batas po yan sa Thailand na bawal pintasan ng hari, otherwise kulong ka. So ngayon ang mensahe po na wag niyo pipinsanan ang ating speaker, dahil kung kayo pipintasan niyo yan, tatanungin niyo kung tama ba ang mga reports, dahil ang ginagamit naman ay pera ng taong bayan, po pwede kayong mapasara, mapasuspinde. Yan po mensahe nila. Pero kaya nga po, miski mahirap gumising sa umaga at alam nating wala tayo sa ere, kundi nasa internet lamang, kinakailangan panindigan po ang kalayaan. Kada minuto na naririto tayo na nagsasalita at nagdidebate, nagdidiskurso, ito po ay tagumpay ng demokrasya, hindi po magwawagi ang mga diktador. At kaugnay naman, attorney, doon sa pagsuspindi naman, na bukod kasi sa itong balitang pagsuspindi sa ating estasyon, nagsalita si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol naman doon sa pagsuspindi ng kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa. Anong komento mo doon, attorney? Tama po ang puntong de vista ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no? Hindi po pwedeng gamitan mo ng preliminary suspension, preliminary injunction ng karapatan ng malayang pananalita. Yan nga po ay garantyado ng saligang batas. Kaya pagtataka kung bakit ganito naging aksyon ng NTC. Sana malaman ng NTC kung ang mga mambabatas ay merong legislative immunity sa mga sinasabi nila sa hukuman. Walang ganyang immunity ang mga taga-NTC. Dapat alam na nila ang jurisprudence na bagamat mas kakaunting malakas o mas malakas ang supervision ng Estado sa broadcast, ito'y sakop pa rin po ng kalayaan na hindi dapat sinusupil. No? So nakapagtataka po talaga mga pangyayari, siguro talagang takot sila lahat doon sa makapangyarihang Speaker of the House, pero habang natatakot po sila sa Speaker of the House, nayuyurakan naman ang ating demokrasya, nasisira ang ating demokrasya. So mga kaibigan, kinakailangan manindigan. At kami naman po, habang kami naririto at nagsasalita, patuloy po kami nananindigan at patuloy po naming binabaliwala ang panunupil ng aming karapatan. Habang buhay po kami, habang may demokrasya, patuloy po magsasalita, patuloy po mamamahayag ang mga taga-SMNI. So ibig sabihin, attorney, itong pwede pa itong ma-reconsider ng sana ng gobyerno itong ating operation
Well, tinaimig lang po nila na talagang Pasko kasi sasabihin nila, miski mag-file ka ng motion for reconsideration, sa bagong taon na yan. Kasi bakasyon na kami. Pero sa katunayan po, ang lahat ng korte po ay dapat bukas 24/7 kung kinakailangan para pangalagaan po talaga ating mga karapatan. Yun. Ayun po mga kaibigan, si Attorney Harry Roque. Napaganda po. So huwag kayo mag-alala guys, no? Yung mga, syempre, alam naman, lahat naman tayo, di ba? Talagang inaabangan natin ang gikan sa masa para sa masa, inaabangan natin ang laban para sa bayan, inaabangan po natin lahat, karamihan po sa mga programa sa SMNI, di ba? Lahat tayo dito. Pero wag po tayo mag-alala mga kaibigan. Sabi nga ni Attorney Panelo, Attorney Harry Roque, meron pong internet. Oh, di ba? Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan. Kaya yung mga nagbabalak po mga kaibigan or natutuwa dahil na-suspend ang SMNI, nagkakamali kayo. Tuloy-tuloy pa rin ang SMNI. Yes. Alright mga kaibigan, ito naman. Nako, ito po yung pinakahihintay natin guys dahil itong si Congresswoman Nograles. Nako, butata po. Nako, butata na naman kay Attorney Panelo. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kaibigan. Kung paano po napahiya dito si Congresswoman Nograles mga kaibigan. Dahil pinipilit talaga niya guys, no? Pinipilit niya na isuspend ang SMNI. Samantalang, kinupkop po siya ng SMNI mga kaibigan. Kinupkop siya, binigyan siya ng trabaho ng SMNI. Nagturo pa siya dun sa Kingdom of Jesus, no? Jesus Christ. Kay Pastor Kibuloy. Pero yan pa ang ginawa niya. Talagang walang utang na loob. Grabe po talaga itong sinugnog na to. Ito po guys mga kaibigan, panoorin po natin si Attorney Panelo. Ito po ang kanyang pahayag mga kaibigan. Ready na ba kayo guys kay Attorney Panelo? Andyan pa ba kayo mga kaibigan? Andyan pa ba kayo? O andyan pa ba ang ating mga suki? Andyan pa pala, kompleto pa. Hello Nilbert Badiles, ayan si Raquel Ablina. Tuloy pa rin ang kalayaan, yes! Tuloy-tuloy lang ang kalayaan mga kaibigan. Hindi po nila kayang patahimikin ang katotohanan guys. Hindi nila kayang patahimikin yun kung ano ang katotohanan. Talagang mananaig po ang katotohanan mga kaibigan. Ito na po si Attorney Panelo guys. Panoorin po natin. Hindi lang natuklasan kung yun daw ang naging conclusion ng House. Kasi kung matatandaan nyo, dyan sa House of Representatives, yung isang kongresista dyan sa Davao na dating nagpuprograma sa SMNI, marami ang nagulat sa kanyang ginawa. Ang kanyang tinutuliksa ngayon, kumukup sa kanya. Nagturo pa pala ito dyan sa eskwelahan ng Kingdom of Jesus Christ. At saka ang kapatid nito, ginawa pang cabinet member. Sa panahon na wala na sila sa politika, binuhay dating Pangulong Duterte. Pero lumalabas ngayon, siyang pasimuno. Yung po kanyang resolution dahil meron daw mga labag sa kanyang pananaw, ang SMNI, kailangan daw imbestigahan. Tamang daw iniimbestigahan, suspindihin. Yung mukhain ngayon hindi natin malaman, parang bugado naman to. Hindi ko maintindihan. Hindi tinatanong siya ng ako, national security. Anong national security to? Dahil pa yung leader ng Kamara de Representante ang tinatanong, totoo ba na meron siyang 1.8 billion ng kahit kinastos? Nasa naman ang national security. Basta hindi niya masagot, hindi ko talaga manawaan ito. Kahit isang kongresista dyan, walang tumayo. Pati na yung mga nagpo-programa sa SMNI, yan si Congresswoman. Nog-nog! Now, puntahan na po natin yung hottest topic ng broadcast industry. At ito po ay napakalaga sapagkat yung isang pinalabas na order ng National Telecommunications Commission ay lumikha ng isang nakakapangamba at nakakatakot na mga kalakaran na maaaring humantong ito sa ayaw nating mangyari dito sa ating bansa. Ang tinutukoy po natin yung ginawang order ng National Telecommunications Commission na sinuspindi ang operasyon ng Sunshine Media Network International or popularly known as SMNI na mag-broadcast sila. Sa isang order na pinadala sa SMNI
pirmado ng lahat ng mga commissioner. Binigyan po sila ng 15 araw na magpaliwanag kung bakit daw hindi isususpindi o i-revoke ang kanilang prangkisa pag-broadcast sapagkat di umano, meron silang mga nilabag na mga provisiones at nilabag ang batas. At yun daw hindi lang natuklasan kundi yun daw ang naging conclusion ng House of Representatives. Kasi kung matatandaan nyo, dyan sa House of Representatives, yung isang kongresista dyan sa Davao na dating nagpo-programa sa SMNI na marami ang nagulat sa kanyang ginawa kapagkat ang kanyang tinutuliksa ngayon kumukup sa kanya. Nagturo pa pala ito dyan sa eskwelahan ng Kingdom of Jesus Christ. At saka ang kapatid nito, ginawa pang cabinet member sa panahon na wala na sila sa politika, kumbaga binuhay ng dating Pangulong Duterte. Pero lumalabas ngayon na siyang pasimuno in addition to others, of course. Dahil malamang, sunod lamang siya sa utos ng liderato ng Kamara ng Representante. Yung po kanyang resolution, dahil meron daw mga paglabag sa kanyang pananaw, ang SMNI, kailangan daw imbestigahan. At tamang daw iniimbestigahan, suspindihin. Yung mukhaing yan, hindi natin malaman, parang bugado naman to. Hindi ko maintindihan kung para sa niya pinagkukuha yung kanyang argumento. Kaya tuloy nung siya ini-interview niya sa isang network nung isang anchor, si Karen. Hindi niya malaman kung paano ipapaliwanag niya. Hindi naman abogado yung nagtatanong sa kanya. Abogado siya. Pero talaga nakita ron kawalan ng kanyang kaalaman doon sa paksain. Sapagkat ang pinag-uusapan nila tungkol sa pagsususpindi ng dalawang anchor ng SMNI, tinatanong nung anchor, sabi niya, anong dahilan? Ano bang nilabag nila? Sinasabi naman ito, alam po niyo, may karapatan talaga ang MTCRD, ganoon din ang MTC na mag-suspindi itong umaharap niya sa Kongreso. Hindi nila sagutin yung tanong, lalong-lalo na yung source ng maling impormasyon. Sabi naman ng ako, palagay na natin, anong nilabag niya? Kasi national security ang involved. Kasi hindi tinatanong siya ng ako, national security? Anong national security doon? Dahil ba yung leader ng Kamara de Representante ang tinatanong, totoo ba na meron siyang 1.8 billion ang kahit kinastos? Nasa naman ang national security? Basta hindi niya masagot. But anyway, on the basis of this resolution in Congress and approved by the plenary ng mga kongresista, hindi ko talaga maunawaan ito. Kahit isang kongresista dyan, walang tumayo. Pati na yung mga nagpo-programa sa SMNI, yan si Congresswoman. Hindi na ba yun? Basta dalawa, yung isa Congressman Salo, yung isa naman si Delmar, Marisa Delmar. Tahimik ko sila. Wala man lang silang pagkontra, pagprotesta. Tumahimik. Pati yung mga dating mga tinig dyan umaalingaw-ngaw pag mayroong mga irregularidad. Tumahimik. Just talagang their silence is deafening, and I will even classify it as a sepulchral silence. Yung bang katahimikan na pag ikay nasa sementeryo, kung wala nag-iisang walang tao, yun ang nangyari sa kanila. At ito namang NTC, dahil dun sa resolution na yun, nag-issue kagad ng show cause. Ibig ko sabihin, paliwanag kayo. Kasi kayo, number one, may violation kayo, may nagreklamo sa amin. Hindi naman sinabi kung sino nagreklamo. Ang reklamo ay nagkakalat kayo ng mga peking impormasyon o balita. Pangalawa, kayo'y nagbebenta ng shares nang walang pahintulot ang Kongreso ng transfer of shares. Pangatlo, hindi kayo nag-alok sa publiko
ng inyong outstanding stock, 30% para ang publiko ay partisipasyon. Yun ang nilagay nila. At pagkatapos sabi niya, bigyan ko kayo ng 15 araw na sumagot. Bakit hindi kayo bibigyan ng administrative sanction na tumatin kayo sa January 4? At akibat po nun, may 30-day suspension na tumigil muna kayo sa inyong operasyon ng 30 araw. Ibig sabihin, yung buong network, buong operational network, titigil lahat ng programa, hindi mo na makikita sa mga telebisyon. Jesus Mario Jose. Hindi ko yung malaman. Tinitingnan ko naman yung kanilang rules and regulation. Kasi, unang-una, sabi nila may violation. Kaya nga pinapaliwanag, magpaliwanag kayo